has to be a barrier to entry. Dapat mahirap magsugal. Hindi siya dapat madali, hindi siya yung dapat parang, "Ay, 'pag gusto mong magsugal nandiyan, eh, may GCash ka naman, eh." Go na 'yan, 'di ba? Kailangan may overt act yung tao, so that yung pupunta sa sugalan ay yung tao talaga na nag-iisip na gusto niyang magsugal, gano'n. Hindi mo siya isa-suggest dun sa taong hindi naman sugarol, ayun. Anyway, ikaw Sas, anong masasabi mo dito? 'Di ba, you know my position there na tanggalin niyo 'yan sa mga money app. Mm. Tanggalin niyo 'yan sa tanggalin niyo yung mga advertisement sa daan. Ituring niyo siyang parang porn. Mm. Alam mo yun, ituring mo siyang parang porn. Wala namang problema sa porn, pero huwag mo naman i-advertise yung porn sa EDSA. Let's talk about itong online gaming nga. Like I said, the problem with online gaming is that it is so accessible. It is so accessible. Okay. Again, I would like to go back to the history of gambling here in the Philippines. Yung pagtatayo ng mga kasino. Yung pagtatayo, yung Casino Filipino, yung mga ganyan, okay? So the reason why panahon pa nga to ni PR ni ano eh ni FEM senior ng ni ano no nung matandang Marcos. Naging issue na 'yan kasi nga ang sugal talaga, we all know it's fact of life that and there is also some biological function involved that a person can easily be addicted sa sugal because of the rush, because of the dopamine na nakukuha mo every time na mananalo ka, and that is something that you want to chase. So that is why you try to bet again and again, hoping that the result is going to change. Not not knowing, not noticing that you had become addicted to the chase. Ayan. Yun yung problem sa sugal eh. Yan yung problem sa yung bet talaga, yung wagering activity, it gives certain rush to the bettors, okay? Now, what happened is, pagdating sa online sugal, okay? Pagdating sa online sugal, it becomes so accessible. Ngayon, hindi kasi natin talaga maiiwasan yung sugal. Part yan talaga ng ano, no? Diyan si Sasha, shout out. Sabi ni, ayan ba siya? Ayan si Sas? Pakitin nga natin. Ayan. Ewan ko sa'yo, Char. Ewan ko sa'yo. Tawagan mo ako para updated ka sa lahat ng chika. Ayan. Ayan. Pero kung bet mo umakyat, aakyat ka lang. Wala namang problem. Ayan. Ewan ko sa'yo, sabi niya. Ayun. So anyway, di yun na nga. Ang tawag dito, edi, si FEM, ang ginawa niya, kasi yung sugal talaga, hindi mo na mapipigil yan eh. Talagang, di ba nga, si Jesus Christ nga, nagalit siya dahil dun sa simbahan, di ba, paglabas niya, daming sugal-sugalan na nangyayari. So, ibig sabihin, ancient na tong problema na to. Talagang yung mga tao, talagang yung propensity nila to engage into gambling is something that is part of human nature. May ano talaga, may naa-attract yung mga tao doon sa wagering activity. Ayan. Ngayon, yung iba-ibang mga bansa, of course, kahit naman puti ka, kahit Pilipino ka, kahit black ka, kahit alam mo 'yon, whatever lahi ka, hindi yan, wala kang kawala doon sa hatak ng gambling, ayan. Okay? Ngayon, of course, yung mga iba't ibang bansa, ang naging diskarte nila diyan, sige, regulate na lang natin yung gambling because we cannot really stop it altogether. Let's just regulate it. And regulate it in such a way that you can minimize the ill effects of gambling sa society. So yung isang naging approach diyan is that you make gambling something that is done by the rich. 'Di ba? Kasi yung rich, kapag kunwari, natalo yan sa sugal, may pera pa yan, may way pa yan to build themselves up, 'di ba? Pero pag yung mahirap kasi nalulung sa sugal at na ano, masisira talaga buhay niyan. Pag wala na yung pera, pag wala na yung source of income and whatever, ganyan-ganyan. Okay? So yun yung problem, yun yung problem. Ngayon, ang tawag dito, yun yung yun yung kunwari yung China naglagay siya ng Macau, doon puwedeng magsugal, pero doon ka lang magsusugal. So regulation has been the answer of so many countries pagdating diyan sa sugal na yan, okay? Ngayon, under BBM administration, they do not really have the concept of regulation anymore, okay? And that is the difference between PRRD and BBM.
with regards to their attitude dun sa gambling. Kasi yung BBM administration, halos i-deregulate na nila yung online gambling eh. Everyone can access it. Because when you try to regulate yung mga sugal-sugal na ganyan, ang iisipin mo diyan, mga barrier to entry. In fact, pag kunwari nagpunta ka sa Casino Filipino, yung mga casino, pag nagpunta ka diyan sa, 'di ba, kailangan naka-get up ka, hindi ka pwede naka-short, hindi ka pwede mukhang mahirap. Ay, hindi ko Diba? alam kasi hindi ako nagkakasino. Ganon, may Nag-try desk code. May desk code siya. Talaga? Well, nag-try Yes. ako once. Alam mo, totoo ka dyan, Joey. Meron yung well, it's not biological because it's in your neural pattern in your brain. Nag-try akong mag-slot. Binabore ako. Sabi ko, hindi ko ito maintindihan. Anong point nito? Seryoso? Girl, meron talagang klaseng utak ang na-hatch sa, na-attract sa tulong. Oo. Oo, kasi talaga ako, hindi ko siya maintindihan, girl. Talagang, Oo. unang-unang ingay. Maingay kasi sa casino eh. Ang ingay ng casino. So parang, Pag na-attract ka daw dun sa tunog, it's very likely na maa-addict kayo. Yung magaganon. talaga. So, Oo. alam mo ano yan, meron yung, you built up a lot of experience in your life that made you addicted Medyo to that kind. addicted. Oo. Kasi ako talaga, hindi talaga ako I tried once and then siguro 1,000 pesos. Oo. Nung nawala na, sabi ko, yun na yun? Putang Oo. ina, sabi ko. No! Walang Sabi ko, dating sa'yo. Walang dating. walang thrill. Wala siyang thrill. Nang hinayang talaga ako. Pero kasi may mga tao kasi na, nang hinayang, tapos ang ano kagad ng utak nila is, kailangan kong bawiin. Oo. Eh, Yung feeling ko ako wala. Kasi ganun talaga siguro ako. Pag nawala, kasi karipik ka. Wala rin nanalo. Ay, di na, no? Okay na to. hindi ganun Kasi din. Oo. Hindi ganun. Diba? Well, nagtutongits ako. Kasi naman kasi yung tongits very May with discount friends. kasi yun eh. Oo. With friends May kasi yun eh. Saka very social. Alam mo yun. Aminin mo, Oo. pag magka-card game ka sa casino, karamihan yan, ay tahimik lahat yan. Parang, Oo. wala, pero hindi ko talaga maintindihan yung casino. Ewan ko, ikaw ba nagsusugal ka? Hindi. Well, tawag dito, meron kasi akong experience nung bata kami na kasi marami kami magkakapatid eh. Marami kami magkakapatid. So ngayon, parang even up until now, no, naalala ko talaga, isa dun sa parang pinaka-bonding naming magkakapatid. Kasi yung tatay ko, kunwari nag-attend yung tatay ko ng palarong pambansa, so 1 month yun nawala, ganyan. Eh di kami, pagka kunwari weekend sa bahay, ganyan, ay tara, bingo tayo, ganyan. Bingo tayo, ganyan-ganyan. Di nagbibingo kami sa letrang A, sa letrang B, ganyan-ganyan yung mga ganon. Eh di ba makulit yung bingo? Pero kami magkakapatid lang, tapos kasama yung nanay ko. Girl, iba naman kasi yung bingo na yun. Yung bingo kasi na yun, 25 cents Oo, lang. yung Tapos, 25 lang, ganon. ang maganda kasi sa bingo nun, aminin nyo, pag sugal barkada, kung manalo ka, hindi kayong greedy na, akin lang to. Di ba? Ang gagawin mo talaga, ililibre mo talaga lahat. Ililibre mo pa yung mga natalo. Oo. So walang Diba, talo. walang And talo. you thoroughly enjoy the kulitan kasi meron ka sa letrang B. Oh, Yung kaso naman kasi, oo. yun yung iba kasi yung sugal ngayon. Halimbawa, yung bingo na nilagay sa online. Girl, pag Ah. nanalo yung banker, hindi naman isi-share sa iyo hindi naman siya isi-share sa iyo yung mga nanalo, yung mga natalo mo. So parang, and I think that's part of the reason why yung bingo-bingo sa barangay hindi nakaka-addict. Kasi you don't feel that you're losing eh. Kasi nga, alam mo na, ay pagkatapos ito, kakain tayo ah. Di ba? Ganon. Oo. May manlilibre, ayan. Kung sino yung mananalo. Ay, even yung mga betting ng yung ending, di ba? Yung ending, parang pagka merong isang nanalong pinsan mo, parang, huy, nanalo raw ng ending si ganyan. Hala, puntahan tayo kay pinsan, tapos papalibre lahat. Ganyan. Yeah. So, hindi siya accumulative. Alam mo yun, hindi natitrigger yung accumulative, instinct sa ganung sugal. Well, and aside from that, no, yung kunwari, sinasabi ko nga, yung bingo, yung kunwari, yung ending, ganyan. May barrier to entry kasi yun eh. Kasi kapag hindi mo nakita yung, kunwari, kung wala kayong bingguhan, wala kayong mga card games, or wala kayong mga bulitas ng bingo, hindi kayo makakabingo, di ba? So, kailangan mo ng gamit, kailangan mo ng mga props for that. So, pag walang ganun, walang so may barrier to entry. Yung ending, pag walang ano bang tawag doon sa nagpapataya ng ending? Ano yung doon? Meron yung parang yung nagkukubra ng mga taya. Di ba ikaw nagpa-ending ka? Mo? Yes, nagpa-ending. Nakalimutan ko ng tawag dyan. Pero parang,
listador or something like that? Or... may tawag doon doon sa Meron. Sa nagpapa-ending, ganyan. So ngayon, pag hindi mo nakita yung nagpapa-ending, hindi ka makakataya. 'Di ba? Hindi ka makakataya. The problem with online Saka girl, yung ending, ang liit-liit lang ng tayaan sa ending, girl. 25 cents, piso-piso, 2 piso. Kasi nun talaga wala talaga, kasi nga ang ano lang yun, katuan. Oo. Correct. Kubrador. Hindi, kubrador sa ano yun sa wedding, 'di ba? Kubrador ng wedding. Kubrador, palabas ni Gina Pareño. Sa wedding yan Bookist yung sa ending ang tawag. Ayun sabi ni Tofi Junk. Ayan sabi ni Jars. 2028, ayan. So anyway, di yun na nga. The difference is, with online gambling, na-maximize nito yung addiction ng tao without noticing. Not until masamang-masama na yung lagay ng tao na yun sa addiction. Na nalulong na, million na pala yung and some would unalive themselves, some would sell properties without the family's knowledge, some would magnanakaw na, things like that. Nasisira talaga yung buhay, and at the time na madi-discover na sira na yung buhay ng tao, ang laki na nung damage. That's a problem with online gaming. Why? Because the activity is very personal. Punta ka, may laman yung yung GCash mo, Paymaya mo, i-hook up mo sa online gaming app or whatever, laro ka ng laro doon, and nobody would really know na kasi digital lahat cash in ka sa bank account mo kung meron, 'di ba? O di kaya punta ka lang doon sa GCash cash in, ito po pera ko, and nobody would really know that you are getting so addicted until sobra na talagang lala nung pagka-addict ng tao na yon sa online gaming. 'Di ba? As in, sobrang na niya, sobrang hindi na talaga siya okay. Hindi na talaga, and yung isang may mga nagme-message nga sa akin about, medyo marami na yung nagme-message sa akin about this, na nagulat sila yung nanay nila na stroke yung nanay nila. So inaalagaan nila. Ngayon, syempre na stroke na nga, masama na nga ang lagay. Hindi makalabas, and someone should take care of the mother. They are taking turns in taking care of the mother. Until na-discover nila, ang dami nang pumupunta sa bahay, naniningil sa kanya, ng magkamagkano, naubos na yung savings ng anak, naubos na yung savings ng tatay, kababayad doon sa mga inutangan ng nanay, dahil sa addiction sa scatter. Pagkatapos, yung bahay, follower ko. Talaga? Sabi niya, Miss Joey, can you please talk about this? Kailangan ito mapag-usapan Kasi medyo marami, hindi lang naman siya. Marami rin talagang nagme-message. Miss Joey, please talk about this for awareness. It's too accessible. It is too accessible. And I do not know. Meron ng mga Facebook group na yung parang na-addict ka ba sa online gaming? Punta ka dito, ganyan. Pag-usapan natin yung mo, ganyan. Yung marami na nag-share doon ng nangyari sa kanila. Yung iba, they were able to save themselves. Yung iba, yung parang how would you know that you are already addicted sa online gaming? Yung iba, they were able to still change the course of things. Yung iba, hindi na talaga nila hindi na talaga nila 'di ba? Hindi na talaga nila ang pangalan nito? Hindi na nila, kumbaga, sobrang laki na nung shithole na sobrang lalim na nila doon sa shithole. And it's really, really very difficult to come back to normal life. Dahil naubos na lahat Naubos na talaga lahat Ngayon, sobrang kadiri na nga. Ang dami na nga na-addict, ang dami na nga And most of the people who are addicted in online gaming, ang laki na masyado nung damage na nagawa sa buhay nila. Bago nila ma-realize na parang, putang ina-addict na ako. Kasi wala kang makaka-notice masyado. Dahil you can just do it anytime. Habang nag-grocery ka nga, nag-gamble na pala yung kasama mo sa pili. Hindi mo alam 'Di ba? Minsan nga, nakikipag-sosyalan ka sa mga friends mo. Pagkatapos, nag-gamble na pala siya 'di ba? Yung mga ganung bagay. Yung iba kasi, malakas yung pangontrol. Yung iba, hindi na-addict. Pero marami kasing na-addict ng bonggang-bongga. In fact, di ba parang may mga may mga study yan before na meron naman talaga, kasi dinidisregard nila dahil sinasabi nila, meron ako nakitang materials from BBC saying na ang na-addict lang naman daw talaga sa sugal ng bonggang-bongga is 1% lang naman daw. sabi nung sa BBC, BBC, you just search yung parang the psychology behind gambling.
Ayan. Maraming materials na maglalabasan eh. And I saw this materials from BBC saying na meron silang expert doon na 1% kung meron silang kinonduct na study na kunwari sa 10 sugarol, sa 10 manunugal, ilan diyan yung magiging addicted. And they said that only 1% will get addicted. So kung 100 yan, isa lang doon. Ayun. Hi Jars, thank you sa pa-super sticker. Ayun, isa lang daw yung magiging addict doon. Kaso nga lang ang problem, okay? When you talk about online gambling, that is, let's say no, for the sake of argument, the 1% is absolute truth. Okay? Let's just say na yun yung diyan, yun yung na hindi na natin i-question yung data na yon na 1% siya. But if you open the online sugal, let's say to 45 million people, what is 1% of that? And who are the 1% who will get addicted to the sugal? Kasi yun yung problem. Yun yung problem. The more it is accessible to the people, the more nalalaki yung number, yung actual number, yung 1% na yan translated into actual number. Let's say 45 million. Ilan yung 1% ng 45 million? Diba? Kasi wala kang barrier to entry eh. Wala kang barrier to entry. Ngayon, actually, kaya ko gustong pag-usapan tong topic na to. Hindi ko alam kung kilala niyo si Brent. Si Brent Senido. Sino yan? Gwapo ba yan? Gwapo to. Magkasama nila si Joanna at si Brent. Teka. Taga saan? Taga Cebu. Couple sila from Cebu, tapos malibog na mag-asawa. Mag-asawa sila na malibog. As in, they are winning in life. Love na love ko tong tong mag-asawa na to. Naaaliw ako sa mga content nila. Ayan. Ito si Brent at saka si Joanne. Ayan. So, meron silang 1.7 million followers. And Brent had been very, very vocal na talagang ayaw niya ng sugal. Hindi siya magpo-promote ng sugal. And, in general, naman talaga siya, parang fitness, relationship, tapos nagbabalahuruan silang mag-asawa, ganyan-ganyan. Tapos, ganon, ayan, okay? Ang nangyari, meron kasi siyang content na gumawa siya kasi nga vocal siya sa vocal siya dun sa ayaw niya ng sugal. Tapos gumawa siya ng satire. And I think baka medyo medyo parang dapat medyo naisip rin niya yun nagagamitin siya dyan Gumawa kasi siya ng satire. Asan na ba yung video niya na yun? Ito. Ayan. Before scatter. 30 minutes after scatter. 1 hour sa scatter. All in sa scatter. Ayun. Before scatter. 30 minutes after scatter. 1 hour sa scatter. All in sa scatter. Ayan. Tapos, ayan yung ending. Please help. Ayan. Okay. Pagkatapos, ang nangyari, before this, marami na ring post si Brent na, inofera na ako ng 2 million yata yung offer sa kanya. Tama ba? Malaki na yung ino-offer sa kanya na parang, sir, promote ka naman, 1 month lang, ganyan-ganyan. Pagkatapos, ganito yung kita, ganun yung bayad sa kanya, ganun. Tapos ayaw niya talaga, tumatanggi talaga siya. And talagang very strong yung stand niya na hindi siya magpo-promote ng sugal. That's one of many reasons why I love him, aside from the abs. Ayan. So, yon. Ngayon, anong nangyari? Asan na nga yung post niya na Eto, anong nangyari? Ginrab yung content niya, tapos ginamit yung mukha niya para i-promote yung sugal. Tapos they made it appear, tinanggal yung last portion ng video niya and make it appear as if nagpo-promote siya ng sugal. Ganon. O di ngayon, di naging issue siya kasi parang, sir, akala ko ba ayaw mo magsugal, ganyan-ganyan, akala ko ba ganyan, ayaw mo ng tas ang daming nagulat na parang, ba't bigla kang nag-promote ng sugal? So ngayon, nagalit siya, sabi niya, because there's no amount of money that could make me say yes to promote them. They did what they do best, steal my video. They stole my video without asking permission. Now imagine how quickly they'll steal your money without even asking. Ayan. So talaga na-piss talaga siya dyan. Aside from ang tawag dito, Brent, who is responsibly using his platform when it comes to informing the public na, hindi maganda yung sobrang addictive niyang online gambling. Please exercise your discretion carefully when you engage in that, ganyan. Aside from him, si Becoming Filipino, meron din siyang mga series of post before na
Nalulungkot daw siya dahil sumakay siya ng jeep tapos napansin niya yung driver nagsa-scatter. So every nagsa-stop yung jeep, makita raw niya yung driver nagsa-scatter, laro ng laro. And then every time na mas longer yung stop, nakikita niya nagre-reload yung driver. So parang sabi niya nalungkot ako kasi pag-uwi nitong driver na to, malang wala na tong kita. Nagtrabaho maghapon, habang nagtatrabaho nagsusugal. See how dangerous online gaming is? 'Di ba? Mahirap kasi yung ang tinitira kasi nito yung mga ordinaryong tao eh. Yung mga wala namang disposable income. Alam mo yun? And if an ordinary person would get addicted to sugal, ano mangyayari? Ano mangyayari sa kanya? 'Di ba? Ang hirap niyan bumawi, ang hirap niyan ang hirap niyan makabangon. Yung hindi naman sa pag-aano, hindi ko naman sinasabi na yung, "Hindi, mayaman na lang pagsugalin natin." Kasi yun nga 'no, pagka mayayaman kasi yung nagsugal, to certain extent, ano yan eh, merong wealth distribution mechanism, 'di ba? Nagiging wealth distribution mechanism siya, 'pag mayaman yung nagsusugal. Kasi 'pag mayaman yung nagsusugal, natalo siya ng 2,000,000. Yung 2,000,000 kinita ng bangka, let's say ng PAGCOR. Kasi yun ang operator ng Casino Filipino before eh. 'Di ba? Kumita, napunta sa PAGCOR. Yung 2,000,000 na yun gagamitin sa charity. 'Di ba? So, nage-gets nyo ba? Kaya yung konsepto ng regulation ng sugal, talagang itinutuon siya doon sa mga mayayaman. Kasi nga yung mga mayayaman, mas madaling magsusurvive yan sa buhay kahit pa sabihin natin na sila ay matalo sa sugal. Not of course, it's a bad case of addiction, no? Yung mga tipong talagang hindi na, pag ang mayayaman kasi negosyante, calculated yan sa risk nila eh. I am going to enjoy the sugal but only up to this amount. So malakas yung control niyan. And the sugal for them is like a leisure activity. But poor people are not like that. Hindi ganoon. 'Di ba? Kagaya yan, habang nagtatrabaho, nagsusugal. 'Di ba? There has to be a barrier to entry pagdating diyan sa sobrang open for all na sugal. Ayan, okay? So yun, may kasabihan nga, pag lasenggo ka, hindi mo kayang ubusin ang pera mo. Pero pag addict ka sa sugal, ubos ang pera at pera ng iba. Ayun na nga. Ayun, so mayroong nung nag-viral yung post ni Kulas, ni Becoming Filipino, nung nag-viral yung post ni Kulas, may pumansin na kongresista. And sa totoo lang, yung kongresista na to na pumansin, parang part yata to ng prosecution team ni Inday sa impeachment. Ayun. Part siya nun. Pero I would just like to make it clear na while I do not support him in his other belief, okay? While I do not support him dun sa iba niyang mga trip sa buhay, pero napansin niya yung post ni napansin niya yung post ni ang pangalan nito ni Kulas. Ayun. So ang sinasabi niya, let's make it harder to gamble, not easier. Okay? Let's make it hard for people to gamble. Ayan. Ang isa sa mga ina-advocate niya is that dapat yung mga app, yung mga wallet app, yung Paymaya, GCash, PayPal or whatever, ganyan. Wala siya dapat built-in na link para dun sa mga online sugal. Kasi if you're going, hindi ko alam, na-experience nyo to, no? Yung kapag kunwari, nagtapos ka ng transaction sa GCash, hanggang ngayon may lumalabas pa rin ng mga link eh. Pero nag-commit na sila before, tatanggalin daw nila, etchos, ganyan. Pero meron ka pa rin makikita na merong lumalabas na mga link na sugal. And I think it should not be subject to discretion na, hindi kasi nakita namin na na meron kang online gaming app na inopen, ganyan. So lumalabas siya dun sa GCash mo, na ganyan. I think it should absolutely be prohibited. Yeah, exactly. Nalalabas siya yung advertisement ng mga sugal sa mga wallet apps. Yun nga kasi, like I said, if 1% of the population would naturally be addicted to gambling, if you're going to expose it to the population, and Philippines has, 110? Ilan bang GCash users sa Pilipinas? Sabihin na natin 80 million? 80 million, you're going to advertise online gaming, 80 million? Ilan yung 1% nun? Diba? So ngayon, anyway, tama dito si Jonathan Keith Flores, so sasabi niya, although I do not support him in his other but for this one, let's just applaud the guy for taking cognizance dito sa mga issue na ganito, kasi talagang there has to be a barrier to entry. Dapat mahirap magsugal.
Hindi siya dapat madali, hindi siya yung dapat parang, ay, pag gusto mong sugalan dyan, may Gcash ka naman eh. Go na yan, di ba? Kailangan may overt act yung tao. So that, yung pupunta sa sugalan, ay yung tao talaga na nag-iisip na gusto niyang magsugal. Ganon. Hindi mo siya isasuggest no sa taong hindi naman sugarol. Ayun. Anyway, ikaw, Sas, anong masasabi mo dito? Di ba, you know my position there, na tanggalin nyo yan sa mga money app. Tanggalin nyo yan tanggalin nyo yung mga advertisement sa daan. Ituring nyo siyang parang porn. Alam mo yun, ituring mo siyang parang porn. Wala tayong problema sa porn. Pero kung may advertise yung porn sa EDSA. Di ba? Ako okay lang sa akin porn. Ikaw ba okay lang ba sa iyo, Joey, ang porn? Okay lang ba sa iyo ang porn? Hindi ka naman yung super conservative na tanggalin ang porn sa buhay natin. Carry lang. Pero, huwag mo naman i-advertise sa daan. Huwag mo naman i-advertise sa malapit sa eskwelahan. Huwag mo naman i-advertise sa kung anik-anik. Hindi ba? Na parang, yun yung, sabi ni RJ, no to porn, face out. Huwag ka mag-alala, hindi namin pinapa-face out ang porn. Kasi nasabi lang, porn. Chill lang kami sa porn. Chill lang porn. Ako, okay naman sa akin ang sugal, pero personally, hindi ako nagsusugal. Ang gusto ko lang, wag mo siyang, do not keep on making it bigger than what it is. Ngayon, kung hindi ka naman mapigilan, na gusto mong negosyo mo ay sa sugal, wag mo naman i-advertise sa daan, wag mo i-advertise in public, don't make it easy for people. Kasi that is a business na wala namang return sa mga tao. For me, ako talaga, if it's a business, dapat may value in return. Wala namang value nire-return yung sugal other than dopamine rush. So, correct. So dapat, yung mga ganyan na pang-addict kasi yan eh. Addicting kasi, like sex, like porn, ganyan. It just thrills our pleasure-seeking nature. Alam mo yun? Correct. And I'm all for that, baby. Pero, wag yung imagine if you keep on, kasi magkakaroon ng dulling effect eh. If you keep on exciting your pleasure seeking. So, dahil dulled ka na dahil sa sobrang pleasure seeking, you would like to experience more pleasure na mas bongga pa dun sa dati. Kasi yung normal, kasi pleasure, it builds new baseline, ha? It builds new baseline. Like food. No? Pag ikaw kain ng everyday, mawawala na sa yung lasa ng pagkain, and then you would seek different in order just to keep on tama ito si Patricia, diminishing returns. That's the law of diminishing returns, which is a universal law, no? Tapos you would like to keep on feeling it in, tapos hindi mo na mahanap yung, kasi usually kasi mga pleasure seeking, nostalgic kasi yan eh. We would like to return to that moment that we felt the first kind of, gano'n. Aminin nyo, karamihan na pleasure, yung, putang ina, ang sarap pala nito. Di ba may pagkain, di ba? Di ba ng pagkain, putang ina, ang sarap pala dito. Tapos kukain ka uli. Tapos hanggang darating sa point na hindi mo na, hinahanap mo yung exact feeling nung moment na una mo siyang natikman. Tamis ng unang halik at ng lahat. Aminin nyo yan. Di ba? Kaya dapat talaga merong talagang palugit sa lahat ng pleasure seeking para makuha mo yung the same kind of feeling. Kailangan mo talaga magbe-break ka sa mga pleasure seeking. Kung gusto mo makuha talaga yung the same kind of gano'n. Yung umami. Pero yung iba di ba yung parang delayed gratification kasi para yung kasi the real, yung hinahanap mong feeling kasi it's only going to happen when you first experience it. Yung aminin nyo, nung una kayong nagdukit, parang, oh my God, ang sarap pala nito. Bakit ganito? Meron palang ganito. Aminin nyo. Tapos, hinahanap mo yung ganong same feeling, pero it can't be recreated kasi nga, the more that you do it, the more na yung pleasure, nagdadal siya, napupurol yung pleasure, Kaya nga, aminin mo, yung, di ba, yung mga tipo, ang tagal nyo yung nagdudukit, tapos nagdukit ka uli, yung parang kang virgin uli. Di ba? Parang ganun yung sa sugal, sa inuman, ganyan. Parang ako, ang tagal-tagal ko hindi umiinom ng wine. Tapos uminom talaga ako ng uli ng wine. Yun talaga yung taste buds ko, buhay na buhay.
Buhay na buhay kasi ang tagal lang hindi nakatikim ng wine. Sabi ko, takinang, ang sarap. So, ubus talaga ako ng isang bote. Alam mo yun? Ubus talaga ako ng isang bote. Ako lang mag-isa mo, akong pangan. Ako lang mag-isa, ubus ako ng isang bote. But, kiber. Pero, doon nararamdaman yung kung ano yung sarap na hinahanap ko nung paulit-ulit. Natikman ko siya. So, ibig sabihin, matitikman mo uli yung sarap na yun. Pero, kailangan ka mag-take break. Kailangan ka mag-take. This is a bit more morbid. This is a bit morbid. But it's the same principle. Kita mo yung mga serial killer, di ba? Pag nakita mo yung ano nila, nagkakaroon sila ng break. Di ba pag nakita mo yung ano nila ng yung continuity ng ginagawa nila. Tapos magbe-break. May mahabang break. May mahabang break. Mga inaabot ng dekade, di ba? Yes. Dekada, tapos babalik ulit sila. Kasi nga, nagdadal kasi yan eh. Siyempre, parang paulit-ulit mong ginagawa. So parang sila, nawawala na sila ng, ano ba to, ganyan. Tapos, hinahanap nila yung unang sarap. Tapos, babalik ulit sila. So, may delay. So, na-refresh uli yung ano nila, sakuhaw na uli nila yung excitement. So, babalik ka dun sa process. So, kaya ganun ang eksena dun sa sugal. Na yung iba, aminin ninyo, alam to na mga gumagawa ng sugal apps. Meron ka mga viewers na gumagawa ng sugal apps. Ang ginagawa talaga niya, kasi may algorithm yan, titignan ko magkano tinataya nito, paano-ano. Ayan. Tapos, paratalunin ka, ganyan. Tapos pananalunin ka ng ano na yan? Naka-algorithm, may ano na kayo yan, algorithm chorva. I know someone na malalaki yung mga transactions niya. For the first time, nag-try siya na sabi niya, meron akong dito, malaking pera na po pwedeng i-gamble, ganyan, malaki. Pagkatapos, alam mo, nanalo siya, sa first try niya, nanalo siya ng 35,000. Kasi nga nakita yung mga transfers niya, yung mga transactions niya, malalaki. Malaki. Lalo na, kasi sa casino, halimbawa yung mga, sabi natin hindi yung slot machine, kasi yung slot machine talaga, naka-program ng algorithm yan. Pero yung sa mga casino, halimbawa yung mga card games, ganyan, tinitingnan talaga kung magkano yung dalawang pera, magkano yung tinataya mo, ganyan, etc. Tapos, naka-ano na yan, may computation na yan, pananalunin ko to ng ganitong kalaki. Tapos, ikaw naman, syempre, nanalo ka, kasi nga, sugal is luck, di ba? Tingin mo, luck. So, I'm lucky. We always want to feel lucky. We always want to feel exceptional na tayo lang ang anak ng Diyos. So feeling mo at that moment, nung nanalo ka, thank you, Jesus. Di ba? Napag ganyan ka, thank you, Jesus. Pero gaga, hindi si Jesus nagpanalo sa'yo. Pinanalo ka ng sugal para ma-entice ka. So ma-entice ka ng mataya uli at babawiin niya ng nagsusugal sa'yo. Pero dahil na-imprint na sa'yo na, ay po pwedeng manalo. So let me try again. Nagets nyo na? Ayun, anyway, so yun nga, pinakita sa No Bets movie yung modus ng gambling cartels. Ayan. Yun nga so, doon sa mga gustong mag-try dyan ng sugal, especially the online gaming, ganyan program po iyan, okay? Ang gusto po niyan ay ma-expose po kayo sa dopamine rush para you run after it. So ngayon, dapat aware po kayo at mataas ang pangontrol ninyo, lalo na ngayon na it's very open and accessible to everyone. Masakit po na yung mga pamilya ninyo ay bigla na lang na madidiscover na kayo ay nakagastos na ng 500,000 dahil sa mga online gaming apps. So, isa pa kasi na busit na busit rin ako sa administration is because they try to whitewash online gaming as if hindi naman yan sugal gaming yan, yung mga ganon. And that is also part of their game to deceive the people. And I don't think the administration, PAGCOR, and whoever regulates online gaming are responsible enough to inform people na, huy, sugal to. You should gambling ito. Online gaming is gambling. Okay? Yung sinasabi nila na, kasi yun yung mga argumento nung una, na parang, hindi naman yan IGL yan, hindi yan sugal. Sugal po yan, okay? Anything that would involve wagering activity is gambling. Huwag nyo na pong i-whitewash yan na gaming naman to, kasi may app, kasi may ganyan-ganyan. No, it's sugal. It's sugal. Okay? It's sugal, the bad kind. Yung sugal na masama, yung sugal na umuubos ng pera ninyo. 'Di ba? So huwag nyo na pong i-whitewash yan. In fact, I think in as much as, kasi kung ganito na grabe yung parang deregulated na yung sugal
Sa totoo lang, what the Marcos administration did, they deregulated sugal. Deregulated talaga yan. Kasi dati, wala ka makikitang advertisement ng sugal sa mga major highways and even sa makikita ng maraming tao. Bax, pati sa Fiesta, merong booth ng mga online gaming. Mga Ayun Fiesta na to. nga. Aminin ninyo ha, actually, ang nangyari dun sa online gambling, alam kasi nila na ang mga Pilipino ay addict sa social media. Kasi ano tayo sugar, mahilig tayo sa sugar rush, which is actually the same principle. No? Kaya tayo madaling ma-addict sa social media. Dahil nga, we have a sweet tooth. Sugar consumption natin. Yes! Yan ang napansin ko Yan ang napansin ko. Kasi yung jowa ko ex-jowa ko, hindi siya mahilig sa matamis. Well, hindi rin siya na-addict sa hindi rin siya na-addict sa social media. Tingnan niyo yung mga hindi mahilig sa yung mga hindi nakaka-addict na mga pagkain. Or yung hindi, ano talaga tayo, talagang we are, saka ano pa tayo, mahilig pa tayo sa dramatic, alam mo yan? Well, it's not because of our DNA, but because we grew up, we accumulated that kind of pattern in our lives. That's why it's very hard to remove it. Okay? That's why it becomes biological kasi it becomes part of your neural pathways. Okay? It becomes part of your neural pathways. So ngayon, itong mga sugal-sugal na to, nakita nila na yung mga Pilipino addict sa internet. Well, mataas talaga yung capacity ng Pilipino na magsugal kasi nasa kultura ngayon, sabong nga di ba? Yes, ngayon kasi, yung mga sabong, yung mga casino, ganyan, malaki yung barrier of entry. Sa mga casino kasi, required sila na magkaroon ng tumutodo na to, kailangan mo tong ilista na to sa anong tawag doon? No gambling list. Ano yung blacklist? I-blacklist nyo na to. Or pwede ka ipa-blacklist ng kamag-anak mo. Ano yun? Girl, sa online, wala nang blacklist. Unless na ikaw mismo magpapa-blacklist. Girl, ang dali-dali namang i-overwrite yan. Kumuha ka ng, sabi ko, halimbawa ako, blacklist ko yung sarili ko. Sabi ko kay Joey, bayaran kita, i-register mo ko ng SIM card. O, di ba, Kala? Di meron akong at marami nagbibenta ng ng registration ng SIM card even now. Marami yan, may ang dami niyan sa online. Hindi nga lang di ba sabi nila yung gambling may ID. Baka may marami nagbibenta ngayon ng ID. Online, PhilHealth yung ginagamit nila kasi yung pinakamadali atang. Madali. Hindi ba? Alam mo mga tao, hindi lang Pinoy yan. Ang mga tao, pag na-addict yan, gagawa ng paraan yan para ma-overturn lahat ng obstacles sa buhay. True. Ayun. Anyway, sabi ni Sir Fletch, eto narinig niya yung panawagan mo. Sabi niya, hello, I'm a game mathematician for a gaming development company in Europe. I have created mathematical models for slot games. There's no such algorithm that controls the outcome of a game, sabi niya. Hindi yan ang sinabi sa akin, Fletch, ng isang kakilala kong gumagawa din at alam kong gumagawa siya. Siguro kapag highly regulated na highly regulated na online gaming, probably kasi i-audit yung system ninyo I-audit yung system ninyo Dito sa Pilipinas. nasa Europe, lalo na nasa Europe ka. Nasa Europe ka Alam ko sa Europe meron diyang kaya mahina ang gambling sa Europe. Gambling addiction. Hindi mahirap talaga siya kasi ino-audit ang system. Kaya pag nakikita mo yung mga casino sa Europe, hindi ganun kalalaki. Hindi katulad sa US, ang lalaki ng mga casino, mga ganyan, bonggang-bongga. No? Pag pumunta ka ng casino sa Europe, parang casino, ganyan, parang casino. Pag pumunta ka ng Las Vegas, casino. Pag pumunta ka ng Macau, casino. Pag pumunta ka ng Okada, casino. Meron ka talagang isang buong eksena ng casino. Pero yun, ino-audit yun, friend. Kaya dyan sa Europe, hindi ka po pwedeng gamitin mo yung ordinaryong eksena. Oo. Tsaka parang, Sir Fletch naman, yun nga, sabi nga ni Bridex, loto nga dito. Loto nga dito. Hindi mo napipredict yung Pati loto, ano ka ba? Ano yan? Ikaw ba, may business ka ng gambling, you will leave it all to chance na magbabankrupt ka? Business yan. May algorithm yan. Sinong tanga? Ikaw magtatayo ka ng casino? You will leave it all to chance kung ikaw ay kikita o hindi? Ano yan? Ang gambler, yung player. Pero yung may-ari na casino, hindi siya gambler. Businessman siya. Although, sabi ni
Sabi ni Sir Fletch, lahat po yan certified. Yeah, I think so. May nakita ko yung nakita ko yung requirements ng IGL. They need to parang pass certain kinembot. Meron sila talaga mga tapos Ma-override yan. Na-override yan. Um, Hindi ako maniniwala sa isang gumagawa ng gambling app na sasabihin niya wala tong algorithm. This is purely chance. Ulul, there's no such thing as randomness ex nihilo that will violate the rules of physics. So, at saka yun nga. ini-encourage mo pa yung mga tao na magsugal dahil wala tong daya. That makes me curious that why are you? Why are you? Ayan. Ang problem kasi dyan, Sir Fletch, while those are the rules that has to be followed by regulators pagdating sa online sugal, ang problem, you cannot trust this administration eh. That's the problem. Yung loto nga wala nang tiwala yung mga tao dun sa loto sa number ng nananalo sa loto, na ginawa ng ATM machine, 'di ba? So parang tingin mo online walang magtatayo ng kahit anong sugalan na hindi niya iko-control ang algorithm. At ang daming online sugal na hindi registered. Ano to, utopia? Ano to, utopia? Ako, ikaw? Sige nga, does it make sense? Magtatayo ka ng sugal, ng pasag. The poor are the worst when it comes to addiction because they believe they will win. Exactly. Kasi nga, may behavioral may behavioral mathematics yan. kaya madali kang maano. Kasi nga, yan, of course, ang target talaga ng sugal is yung mga taong desperate, may sense of addiction, pero kasi the thing is, maraming ganyan tao. Kaya kumikita ang sugal. Pero that's the thing. Hindi you cannot convince me na a businessman will put up a gambling business na wala siyang say sa algorithm ng kanyang business. Sinong tanga yun? Kumikita ka lang dahil may tumataya. You would like them to actually to make that. Dahil hindi, mamumuhunan ka. Saan mo kukunin yung pambayad mo ng pagnananalo? Laki-laki ng mga premyo dyan, kaagad, di ba? Win 1 million. Di ba? Win 1 million. Win. Well, ano yun? Gusto. Well, I would say that yung mga measures, yung mga mechanism in order to keep the randomness of the game in check is possible. Kasi yung sinasabi kasi ni Sir Fletcher, that's part of the rules. I understand. Yun yung nilalagay nila sa rules. Okay? Yun yung nilalagay nila sa rules. However, how can you trust this administration that they are really going to abide by the rules? And the way they approach nga itong sugal, they allowed it to be accessible to everyone. Doon pa lang wala nang regulation eh. Doon pa lang wala nang ang niyan, may rule ka, but the thing is, iba dun sa audit na ipe-present mo, iba yung i-implement mo. Baka lang papasa sa audit. Audit. Ang audit ba? Araw-araw ba yan? Minuto? Hindi ba? Pero, Diyos ko Lord, at meron ka nakakuntsaba din sa auditing. Okay lang ba ang audit namin? Para pag nag-audit, clean. Ano ba? Hindi. Syempre, yun yung sige, audit mo kami from February to January. Kasi dito gumagana yung yung RTP principle na sinasabi ni Sir Fletch. Ayan. Dito gumagana yan. Papasa siya. Of course. Hindi, alam mo, kung businessman ka, kailangan maging tuso ka. Lalo na kung ang business mo, gambling. You will abide by the rules. Ano yan? So, isa lang manalo dyan, matsambahan ng isa na manalo ng 1 million sa isang araw. Baka wala ka na. Tapos na yung business mo. Ayun. Tapos na yung business mo. Kaya kita mo, di ba yung sa loto nga minsan-minsan lang yung may lang talaga yan talaga, na matagal talaga yung may mananalo kasi nga ang daming permutations, eklabo. Pero yung talaga, itong ginagawa ng gobyerno ito, na ang sugal naka-advertise sa kung saan-saan, ay nako, sinasabi ko sa inyo, at karamihang na-ad, can you imagine ganito lipunan natin? Epidemya ng HIV, kabataan. Epidemya ng sugalero, kabataan din.
Bakla, naawa ako sa future. Kaya sa kay Joey, pagdating na panahon, Joey, Mare, usapan na natin itong nangyayari ito noong 2025. Tangina, hanggang ngayon. Ito na yun. Ito na yung nakikita natin. Lulong na ang Pilipinas. Di ba? Siya pa din. Yun pa rin ang issue. Diyos ko, mamamatay na lang tayo lahat. By the way, meron akong chika. May nag-PM sa akin na nagtatrabaho sa sa Bahrain. Pagkatapos, sabi niya, alam mo Miss Joey, sa tinagal-tagal ko dito sa company namin, ngayon lang nag-require yung company namin. Nasa ano kasi siya, nasa HR kasi siya nung company na yon. Ngayon lang nag-require itong company namin na lahat ng Pilipino na galing sa Pilipinas, before they are going to be allowed to go back and work doon sa company, malaking company. Bago raw sila i-allow na mag-work, kailangan mag-HIV test muna yung Pilipino na kakauwi lang nakagagaling lang ng Pilipinas pabalik ng Bahrain. Because they already took cognizance of the rising HIV cases in the Philippines. Ay, nakakaloka. Sabi niya gano'n, sabi niya grabe nakakaya kasi iba-ibang lahi kami dito. Tapos yung Pilipino lang yung nare-require ng gano'n. Ayun. Ayun, sabi ni Miss Laika, kailangan ng pera ng gobyerno saka kailangan nilang maging mahirap at boba ang mga Pilipino para madaling makontrol. Ayan. Nagka-cash in out ako sa GCash, yung mga kasali sa 4-piece at construction worker ang mga addict sa online games. Kasi ito rin mga yung pwede nilang i-link yung card nila sa GCash. So cash in na lang sila ng cash in pag nakuha nila yung payout nila. Ganun. Kaya yung mga nakakakuha ng pera sa yung mga nakakakuha ng pera sa 4-piece, yung mga ganyan-ganyan, ATM yun pinapasok sa ATM nila. Hindi naman na binibigay ng cash. Yung sa 4-piece kasi may card silang binibigay. Ini-issue sila ng card I'm not so sure if it happens to everyone pero last time I talked to my friend na taga DSWD, yun yung ina-explain niya sa akin na proseso nung 4-piece. Yung ibang financial assistance, wala, hindi pumapasok sa pero yung 4-piece, kasi identify dyan, pinoprofile yan, may social worker na assigned, etc. ganun. So yun, meron silang card. Tapos yung card na yon, yung ATM na yon, once a month, magkakaroon yun ng once a month, or basta certain yata, parang every 2 weeks or something like that, ganun. Mabibigyan sila ng pera. Tapos, yun, ngayon, since meron silang ATM, meron silang card, yung account na yun, pwede nilang i-hook up sa GCash. So, withdraw na lang sila ng withdraw. Ayun. Akyat ka, Mami Laika. Oo nga, Mami Laika, akyat ka! Akyat ka, Mami Laika. May trabaho kasi ito, Lunes na bukas. Lunes na ba? Sabado pa lang ngayon. Sabado pa lang ba ngayon? Sunday na. Sunday na. Oo, tama, Sunday na. Ayan. Mami Laika, tagal mo nang nawawala, sabi ni Frammy Style. Ayun. So, yun lang. Talaga, very dangerous talaga. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin. Lalo na yung those who are earning enough and those who are barely earning enough. Sira talaga ang buhay nila. Ayan. So yun, so si Rep John Flores, kudos sa'yo. Sana ingatan mo po ito. Sana pangalagaan mo po tong issue na to at talagang ilaban ng bonggang-bongga sa 20th Congress. Siya yung 2nd District ng Bukidnon. Sasabi niya, hindi naman daw blanket ban yung pinananawagan niya, but that's the direction we may be forced to take if we continue to see the future of our children and families torn apart. Payment platforms must not be complicit. Their convenience should never come at the cost of Filipino lives. Alam niyo, sir, sa totoo lang, at bisit na bisit ako sa inyo dahil kayo ay bumubongga sa impeachment ni Inday. Kahit asar na asar ako sa inyo dyan. Pero kung ginagawa niyong tama ito at talagang gagawin ninyo with dedication, na talagang mananawagan kayo, 'di ba? Papalakpakan ko kayo dyan. 'Di ba? Kasi hindi naman kami unreasonable. Okay, so bumabawi ka doon sa iyong pamumulitika. Meron ka talagang ginagawa. So sana po, panindigan niyo po 'yan, ipaglaban niyo po 'yan, at yung po yung inyong stay sa 20th Congress, you should not stop talking about it. Nakakatakot lang kasi dahil si Kulas ay napakasikat na content creator at talagang ang daming response doon kay kay Becoming Filipino. Napakabongga nung engagement at kasi problema na nga Problema na talaga siya Sabi ni Petots, jowa ko inubos ang 100K na bonus in 1 hour. Diba? Kita nyo na, 100,000 in 1 hour. Kung hindi, correct.
So don't you see any problem here? So sana po kay Rep Flores, okay, Rep Flores, sana naman po pangatawanan niyo po ito at sana hindi lang kayo gumigimik kasi gusto niyo maging viral. But nevertheless, I'm going to take it at face value if you're going to fight for this and if you're going to impose if you're going to impose to the payment platforms, payment apps, wallet apps, na dapat talaga once and for all, it should not appear there any advertisement ng online gaming, that you also restrict the promotion of online gaming, that you should not allow online gaming to participate in any barrio fiesta. 'Di ba? Yung talagang kasi ang sinasabi ni Rep Flores is ang sinasabi ni Rep Flores ay put barrier to entry, and I agree. Ako nga, hindi ko naman sinasabi na i-ban yan altogether eh. Hindi ko sinasabi na ban yan altogether ang sugal kasi mag-i-exist yan. It's either it is regulated or it is unregulated. Yun lang ang question sa sugal. Hindi nga ako nagpapakabanal dyan sa sugal eh. 'Di ba? It's either it is regulated or unregulated. What this government is doing is that they are deregulating sugal. Ayun, free for all na siya. So please, ayan. Hello, Mami Laika. Yes, hello. Ako, sa amin personal na mismo, pamilya na may isa akong kapamilya na nalaman ng tatay niya kasi may naniningil ng utang. Nabaon sa utang. So, syempre, nagbayad yung tatay niya. So, ayun, binugbog namin. Joke. Kaya galit ako dyan sa online gaming. Kasi yung online gaming, yung normal na sugal, yung mga sa daan-daan, game of chance yan. Pero online gaming, hindi yan game of chance. May algo yan, may ginagamitan ng program yan. Papanalunin ka talaga, pero eventually, kukunin sa'yo lahat. Tama si Sas, walang gagawa ng ganyang online sugal na yun, kikita sila sa sa enter nyo dun sa website nila. Hindi, syempre yung kita niyan. Business is business. Oo, business is business. For sure. Ayun. Ay, Mami, nakakadismaya kasi minsan nanonood ako ng teleserye. Halimbawa yung yung parang yung biglang may eksena na pinopromote. Sandali lang anak, sandali lang. O tignan mo, kita mo nanalo ko. Parang nakakadiri. Minimize talaga nila, no? Parang 3 TV series din napanood kong gano'n na parang inaano yung Bingo Plus. Ito anak yung Bingo Plus, pag tumaya ka rito, ganti mananalo, pwede kang manalo. Parang, ano kinalaman niya sa istorya ng teleserye? So, yun. Ayan. Sabi ni Paytots, yes, kaya pala nananahimik sa banyo. He let me control his finances. I have access sa online banking niya. Nakatulog ako. Pagpasok ng sahod, sige siya, kakataya. Muntik nang walang matira sa sahod niya. Sabi ni Paytots. Grabe, no? Ayun. Intermittent reinforcement in the reward system in games is designed to keep you addicted. Ayan. Okay. Ayun na nga. Anyway, Nadine Lustre, makinig ka. Kasi Nadine Lucet, tuturuan tayo sa moral-moral, buwisit. Grabe, kakadiri talaga.